Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoid Mix Videos. Ngayon po ay may video tayo na mula kay earthquake scene, no? At ito po ay siyempre tungkol ito sa earthquake dahil alam nyo nung nakaraan ay may isang napakalakas na earthquake na tumama sa Myanmar at may mga gusali pong gumuho, no? Isa po doon yung isang high-rise nila na under construction. Kasunod nito, lumawak po yung lindol na yun, mabot po sa ibang lugar o ibang bansa, no? At meron pang kasabay doon, yung sa China, no? At tumama po rin ito sa kanilang syudad. Kaya po, makakatakot po kung ito po ay mangyayari sa Pilipinas. Lalo ganun kalakas, no? Parang 7.8 magnitude, ano, 7.7 something, ano. Ngayon, ito pong video ni earthquake scene ay simulation po, no, kung ano bang materyales na maganda para sa isang building. Ito ba, kung maganda ba yung bakal, kahoy, semento o brick, kung ano po yung pagkakaiba ng kanilang tibay. So, panoorin na po natin ang video at sama-sama po natin bigyan ito ng reaction at comment dyan sa comment box, no? So, eto na po ang kanyang video. Nakita nyo yung bakal dito sa kabilang dulo, kahoy yung pangalawa, yung puti, concrete, yung kabilang dulo naman na kulay orange ay bricks. So, kung mapapansin nyo po, yan po yung mga klase ng material na ginamit sa building nito na simulation, no? So, play na natin. Tingnan natin kung gaano ito yung katibay. Intensity 5 po. Intensity 6. So, intensity 7, malakas na po ito, no? Ito yung simulation, no? Sa real world, ilang porsyento lang na pwedeng mangyari ito, no? Yun, gumiba na po yung bricks. Bumigay na sa 7, no? Maaaring yung bricks na yun ay patong-patong lang na bricks na sinimentohan. Kaya, siyempre, kung walang bakal yan, mabilis siyang tutumba, nakagaya ng nakikita nyo. So, intensity 8. Malakas na po yan, no? The big one na po kung tawagin yan, ano? Bumigay ka agad yung bricks, pero yung concrete natin, yung tatlong natitira, yung white, itong concrete, ano yan. Kasi pag concrete po, ang pagkakaiba, maaaring ito ay may bakal, ano? Kasi hindi naman may kukonek yung konkreto sa konkreto. Sa bricks, so, may halong concrete yan. Yan, bumigay na rin yung concrete, pero yung pinaka-concrete na yung parang dumikit lang yung mga bricks na pinagpatong-patong. Pero itong ayan, sumasayaw na, ano. Yung concrete po, kung makikita ninyo, bumigay na rin yung sa loob. For sure, meron ditong halong bakal, no? Kagaya sa ginagawa sa Pilipinas. Yun, no? Bumigay na po yung tinatawag nating concrete. At ang natira na lang po ay yung bakal at saka yung wood o yung timber. Alam niyo po, matibay yung mga kahoy dahil sumasabay lang po ito, makukunat ito, eh. Sumasabay lang po ito sa yanig, no? Para itong flexible, eh. Hindi kagaya ng concrete, malutong po yan. So, inuulit ko, ito ay simulation lang. Intensity 10, no? Sa modern days nga, ayan, malaki na. Ayan. Kung napapansin nyo yung bakal, hindi pa rin ito
natitinag, ano. Kasi wala itong pinagkaiba sa barko, no? Para kang sumakay ng barko at maalon, no? Ang nagbibigay po ng earthquake sa barko ay yung alon, di ba? Lalo na malalaking alon. Pero isang buo kasi yung bakal na yun. Ayan, bigay ba ka agad dun sa ganung intensity, oh. Pero matibay pa rin itong wood at saka metal o yung iron o bakal. Intensity 12. Grabe, malakas na yan. Bagsak ho ng bagsak yung bricks. Ganun din naman yung ano. Ayun. Bumagsak na yung sa 12, bumigay na itong tinatawag nating timber. No, hindi na nakayanan, no? Pero parang napaka ano naman kung meron tayong intensity 12, ano, bihirang-bihira po yung mangyari. At nananatili pong nakatindig pa rin yung bakal. Para kasing para itong barko na sinasayaw lang, ano, inaalon lang, kaya ganyan po. At alam naman natin ang bakal ay flexible din po, no? Lalo pagka mainit, flexible yan. So, yun lang po, no? Kita naman natin dito na iba pa rin kung fully na bakal yung ginamit dun sa building. Matibay po yan. Minsan, pagka yan ay tumumba, isang buo, no? Hindi ka agad madudurog. Ang tema dito sa building natin, sa atin, dito sa concrete at saka combination ng bakal. Yung bakal pinagdugtong-dugtong, tapos sinimentohan, no? Yung sinasabi nilang sinususian, no? Tapos sinisimentohan. Parang nang sa gayon, yung bakal po, kung maganda yung pagkakasimento, hindi po yung basa-basa kinakalawang nasa loob. So, kaya kung minsan, pumuputok pa rin yung semento. At hindi basta, kahit putok na yung semento, hindi basta bibigayan kasi nakakapit pa rin yung bakal. Pero may mga gawang building dito sa atin na kung mapapansin nyo, pure na bakal talaga, no? Kahit yung kanyang slab, bakal po talaga. So, ang kalaban lang po nito kalawang. Kaya, mas maganda kung nako-coat ito ng maayos, no? Na napoproteksyonan yung bakal para hindi yun ang maging dahilan, yung corrosion niya, ng pagbigay ng bakal. So, yun po, no? Ito pong video na ito ni Earthquake Sim ay umabot ng 5.7 million for 1 year ago, no? So, kasi very, yung video na ginawa niya, no? Napakaganda, very tinatawag dito na educational, no? So, sana po ano'y natin yung kanyang mga video. Marami po siyang video, nandun yung mga tulay. So, pero alalanin po natin, hindi, may iba-ibang klase ng bakal po. May malutong, may makunat. So, yung mga engineers na gumagawa natin dyan, alam po nila yan, no? May computation po ng bakal, depende kung gaano katigas yung nasa ilalim, no? Kung gaano kakapal yung nasa ilalim hanggang sa pataas ng pataas. So, dapat panipis ng panipis din yung bakal o pagaan ng pagaan, no? At kung sino yung nasa pundasyon, dapat mas matigas po yun at mas makapal, no? Kaya may mga building na gumuguho pero buo yung ilalim, no? Natatabunan yung mga nasa ilalim kung meron na, at yun yung nakakaligtas, yung mga nasa basement. Kasi ang nasira yung parting taas lang, no?
So, ito po, no? Maraming salamat po sa pagtangkilik ng video na ito at sana po ipanalangin natin na hindi maganap to sa atin dahil ito pong lindol ay walang ka-warning to. No? Bigla na lang itong dumarating sa atin. So, hanggang sa muli, ito po ang Avoy Mix Videos.